Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Nasa 500 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa Santa Cruz, Maynila. Naapula matapos ang 9 na oras. Dating Caloocan Congressman Erice diniskwalipika ng COMELEC na kumandidato sa 2025 elections. Mahikam para sa 2025 national budget. Sisimula na. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi haharangin ng Armed Forces of the Philippines kung kausapin ang mga sundalo. Sa MBC TV correspondents, 2 patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon. Sa MBC TV Sports, Adamson tinalo ang UE para makuha ang huling ticket sa Final Four. At sa showbiz, pate, Chito Miranda nagsalita na matapos ang pagka-aresto ng misis na si Neri Naig. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umabot na sa 500 pamilya ang nawala ng bahay sa sunog na sumiklab kagabi sa Santa Cruz, Maynila. Ang sunog na mabilis umakyat sa ikalimang alarma ay tumupok sa ari-ari ang aabot sa 4 na milyong piso ang halaga. Ang mga detalye ay ihahatid ni Boy Gonzales. Umaapila ng karagdagang tulong ang mga residente na sunugan sa playground na compound Quezon Boulevard, Barangay 310, Santa Cruz, Maynila. Ito ay dahil sa halos wala silang naisalbang gamit dahil sa mabilis na kumalat ng apoy na nagsimula ng alas 9:41 ng gabi na umabot ng ikalimang alarma at tuluyang napula ng alas 6:24 ng umaga. Natataranta na kami tapos bigla nawala yung ilaw. Hindi namin alam kung saan. Playground compound pa rin to. Yung katabi nito ay LRC po. Ubus lahat doon sa taas. Oo. Tapos wala kami nasalbang gamit. Biglaan kasi ubus eh. Oh. Ito lang, nakasaldo lang ako eh. Oo. Pero ito tindahan, kanino po yan? Oo, kaso nga lang, kanina nabasa. Tapos yung iba, pinamigay ko sa mga bombero. Ano sila eh, nauhaw daw eh. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, may 2 babaeng residente ang nasugatan, isang senior citizen na nagtamo ng paso sa katawan at isang 25 anyos na nahirapan sa paghinga. Humigit kumulang sa 250 bahay ang tinupok ng apoy, nasa 500 pamilya o katumbas na 1,500 individual ang apektado. Ang nasabing sunog ay katabi lamang ng Manila City Jail, kaya't ang mga person deprived of liberty o PDL na nasa South Sector ay inilipat muna ng piitan dahil sa kapal ng usok na naranasan sa kasagsagan ng sunog. Naibalik din ng halos 6 na PDL sa kanilang selda kaninang umaga matapos makontrol ang apoy. Tuloy pa rin ang investigasyon ng arson investigators sa sanhi ng sunog na tinatayang nasa 4 na milyong piso ang halaga ng mga ari-arian na natupok. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, diniskwalipika naman ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidatura ni dating Caloocan Congressman Egay Erice para sa darating na 2025 elections matapos umano nitong bahiran ang integridad ng halalan. Pakinggan natin ang ulat ni Jackie Resio. Inaprubahan ng COMELEC 2nd Division ang disqualification petition laban kay dating Congressman Egay Erice para sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon. Sa panayam sa programang Magandang Umaga Pilipinas kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi niyang nadiskwalipika si Erice dahil sa umanong pagsira nito sa integridad ng darating na halalan at nang siya'y bigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig ng naturang division ay hindi ito sumagot.
pinapanindigan. Ngayon po yung kanyang kaso, ang kontensyon ng mismong petitioner at naging kontensyon ng dibisyon ay parang dahil sa sinisira niya integridad ng halalan. Ngayon po, ang problema po pala ni former Congressman Erice, hindi pala siya nag-file ng kanyang answer o sagot doon sa kanyang sa petisyon na ilatag sa kanya. Hindi binigyan po siya ng order o summons, pero doon sa mismong panahon na hinihintay yung kanya pong answer, ay hindi po niya ginawa at hindi po siya nag-file. Samantala, iginiit naman ni Garcia na wala siyang kinalaman sa naturang desisyon at mananatiling hindi siya makikisawsaw sa anumang kasong may kaugnayan kay Erice sa COMELEC. Ito ay kasunod ng mga naging akusasyon at kasong inihain laban sa kanya ng dating kongresista. Pero inuulit ko po, Sir Angel, ang inyo pong lingkod ay hindi magpa-participate sa Commission en Bank kung sakaling darating ang kaso sa Commission en Bank, at ayaw po natin na madungisan yung commission dahil lang sa pagpa-participate ko. Dahil nga sa una, ako naman ay meron doon sa kanyang inaakusa dati, ako lagi ang involved sa kanyang sinasabi ng mga akusasyon dati, at the same time, meron na rin po kasi siyang na-file na kaso. At sa panayam naman sa programang Damdaming Bayan kay Erice, sinabi nitong inaasahan na niyang siya ay madidisqualify dahil galit sa kanya umano ang COMELEC. Ito'y dahil sa kanyang mga pahayag ng katiwalaan sa loob ng ahensya. Kaya naman maghahain ng reklamo si Erice sa Korte Suprema kaugnay na naging pagdiskwalipika sa muli niyang pagtakbo bilang kongresista ng Caloocan City. Kaya nga sabi ko, di sige, hindi pa naman final, pero alam ko, pag nag-appeal ako sa M-Bank, sama-sama naman sila, lahat sila galit sa akin, dinemanda ko sila sa ombudsman, nagsampa ako ng kaso laban sa kanila sa Supreme Court, gumaganti lang sila sa akin. So, anyway, alam ko naman baseless yung kanilang accusation, parang ignorance of the law So, isasampa ko yan sa Korte Suprema pagdating ng panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi raw dapat maalarma ang publiko sa gitna ng tumitinding bangayan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner, stable pa rin umano ang ating sitwasyong politikal at patunay rito ay ang nagpapatuloy na state affairs ng Pangulo sa loob at labas ng bansa. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Walang nakikitang dahilan ng sandatahang lakas ng Pilipinas para magtaas ng alerto dahil sa politika. Yan ang kumpiyansang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kabila ng bangayan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, tiniyak ni Browner na kontrolado pa rin ng liderato ang sitwasyon. Patunay umano rito na nagawa pang makalabas ng bansa ng presidente para sa working visit sa United Arab Emirates. Una nang nagpatupad ng red alert ang Presidential Security Command matapos ang pamta ni VP Sara na kumausap siya na magtutumba kay PBBM sakaling siya naman ang maipapatay. Kung may alerto man umano sa militar ngayon, sinabi ni Browner na ito ay dahil sa sunod-sunod na tama ng bagyo nitong buwan. Hindi natin kailangan magtaas ng alert level dahil sa nangyayari sa politika. So, in fact, yung ating Pangulo ay umalis ng ating bansa. He went to the UAE. So, this is an indicator that things are normal. At kaya po natin, we are still in control. Kahapon, nagtalumpati ang general sa harap ng senior enlisted personnel ng AFP kung saan diretsahan niyang tinabla ang pang-uudyok ni Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Browner, tapos na ang panahon ng military adventurism kaya dapat itong maipaliwanag hanggang sa mga trainee gaya ng inamin niyang pagkausap sa mga commander maging sa Air Force at Navy. Pinayuhan din niya mga sundalo na mag-resign at pagubad ng uniforme kung gusto pa rin nilang sumangsaw sa politika. Kung gusto po natin gawin yon, mag-resign na lang tayo, di ba? Hubarin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa mga private, even sa mga trainees natin para ma-explain natin yun. Pero sa kabila ng pagkausap ng AFP chief sa mga senior personnel at commander, nilinaw niyang hindi na kailangan pa ng loyalty check sa hanay. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hands-off umano ang sandatahang lakas ng Pilipinas kung balak makipagdialogo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo o kasunod ng pahayag nito sa umano'y fractured governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa AFP, nananatiling profesional at nagkakaisa ang kanilang hanay sa gitna ng away politika. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Hindi haharangin ng Armed Forces of the Philippines si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung makikipag-usap ito sa mga kasundaluhan. Kaugnay ito ng sinabi ni Duterte na ang militar lamang ang remedyo sa umano'y fractured governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Duterte na gusto niyang kausapin ng personal ang mga sundalo pero wala umano siyang plano na mag-udyok ng kudeta. No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. No, nothing. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, wala namang haharang kay Duterte kung makikipagdialogo ito sa kanilang hanay at nananatili silang profesional at nagkakaisa. Pinaninindigan din ng AFP ang kanilang hiling na huwag silang isali sa anumang usapin tungkol sa politika. Hindi po kasi namin trabaho ng sandatahang lakas po na gumitna po sa political na usapin. Ang trabaho po namin is protektahan po ang Republika ng Pilipinas, ang ating mga Pilipino po, and defend our territory and our sovereignty and ang sovereign rights po natin. Matatanda ang nagsalita ang dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon kasunod na nagpapatuloy na investigasyon ng Kamara sa umano'y maanumalyang paggasa sa confidential funds sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda ng magsimula mamayang hapon ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee para sa national budget sa susunod na taon. At isa nga sa mga inaasahang mapag-uusapan dito ay ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na pinondohan ng Kamara ngunit inalis sa bersyon ng Senado. Gayon din ang pondo ng Office of the Vice President o OVP. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Uumpisa na ngayong araw ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2025 National Budget. Ayon kay Senador Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, itinakda ito mamayang alas 3 ng hapon sa Sheraton Hotel, Pasay City. Isa sa inaasahan ni Senador Poe na pagdedebatehan sa BICAM ay ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pinunduhan ito ng Kamara de Representantes ng 39 billion pesos para sa susunod na taon, ngunit tinanggal ito ng Senado sa kanilang bersyon sa 6.35 trillion pesos na 2025 national budget. Naging katwiran ni Senador Amy Marcos na siyang naging sponsor ng budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Wala ang AKAP sa National Expenditure Program o NEP na isinumiti ng Malacanang. Kaya't ang 39 billion pesos ay nilipat ng Senado sa iba't ibang programa. Dahil wala umano itong pinag-iba sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Maliban sa AKAP ay nasahan din na mainit na pagtatalunan ng hirit na dagdag budget para sa Office of the Vice President. May ilang senador ang humihirit na dagdagan ng 733 million pesos na inilaan ng Kamara de Representantes para sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Mahigit 2 bilyong piso ang orihinal na budget ng OVP na inirekomenda ng Malacanang bago tapyasan ng Kamara de Representantes. Ayaw aminin publicly ng mga senador ngunit marami ang nagdalawang isip na suportahan ang panawagan para sa additional budget sa OVP matapos magwala at magbanta si Vice President Sara nitong weekend. Pagkatapos ng opening ng BICAM mamayang hapon ay ang Technical Working Group na ang magre-reconcile sa mga disagreeing provisions sa bersyon ng Kamara at Senado sa 2025 National Budget. Susunod na pulong ng BICAM ay sa November 9 at sa December 19 ang target date para lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang budget para sa taong 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nanindigan ng Kamara na ipaglalaban nito sa Senado na maibalik ang 39 bilyong pisong mungkahing pondo para sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon sa isang kongresista,
milyong-milyong kapuspalad na mga pamilya ang nakikinabang sa naturang programa kung saan mula pa lang nitong Enero ay lampas kalahati na ng Metro Manila ang agad na nabenepisyuhan ng naturang proyekto. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Regunan. Tiniyak ng Kamara na hindi mawawala ang ayuda para sa mga kapos ang kita sa pulong mamayang hapon ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang version ng Kamara at Senado sa 2025 proposed national budget. Ilalaban ng Kamara na maibalik ang 39 billion pesos na pondo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP sa 2025 national budget, maging ang dagdag na subsistence allowance para naman sa mga sundalo. Inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez si Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng Appropriations Committee, na tiyaking maibabalik ang pondo. Ayon kay Co, mahalagang AKAP para sa 12 million na pamilyang kapos ang kinikita. Sabi ni Co, hindi sila papayag na maalis ang socialized program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng ayuda na 3,000 hanggang 5,000 pesos sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula nang inilungsad ang AKAP, mahigit 4 na milyong Pinoy na ang natulungan ng programa na pinamumunuan ng DSWD. Matatandaan tinanggal ng Senado ang 39 billion pesos na budget para sa AKAP. Sa datos ng DSWD, ang AKAP ay nakapagbigay na ng 26.7 million pesos na pondo nito mula Enero hanggang Oktubre, kung saan nakinabang na ang mahigit kalahating milyong individual sa Metro Manila pa lamang. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Tarlac City sa Tarlac kaninang pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 199 kilometers. Naitala ang instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Wala namang idudulot na pinsala ang malakas na pagyanig, ngunit posible ang aftershocks. Sa mundo ng basketball, kumpleto na ang 4 na teams na magtatapat para sa semifinals ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Nakuha ng Adamson University ang huling ticket sa Final Four matapos nitong talunin ang University of the East. Ang mga detalye sa report na ito. Dinomina ng Adamson University ang University of the East para tuluyang makuha ang huling slot sa Final Four ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Sa ginanap na laro kagabi sa Mall of Asia Arena, tinalo ng Soaring Falcons ang Red Warriors with a final score of 68-55. Pinangunahan ni Cedric Manzano ang San Marcelino Bay squad matapos makapagtala ng 17 points, 10 rebounds, 4 assists, 2 steals, and 2 blocks. Malaki rin ang naging role ni Matthew Montebon with 13 markers and 6 boards. Nakapagtala ng early lead ang Adamson at 10-2 na sinundan pa ng 18-0 run, building their momentum for a 39-30 lead sa halftime. Sa second half, nagpatuloy ang dominasyon ng Soaring Falcons para mapalobo ang Kalamangan sa 58-43. Ang dapat sana'y tsansa ng UE na makahabol sa late game, lalo pang naging malabo dahil sa early exit ni Precious Momoway matapos ang bad fall kasunod ng mid-air collision kay Montebon. Dahil sa panalong ito, makakatapat ng Adamson ang defending champions na De La Salle University sa semifinals na magsisimula na sa Sabado, November 30. Habang makakatapat naman ang second seed University of the Philippines ang University of Santo Tomas. Sa aming pagbabalik, UAAP Season 87 Cheer Dance Competition, kasado na sa linggo. Mga dapat abangan, alamin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Unang gabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. Walang untoward incident ayon sa BJMP. Bonifacio Day, hindi pa aagahin ng Malacanang sa Biyernes. Sa MBC TV Global, Pinoy na ng scam ng mahigit $67 million sa Pilipinas. Naaresto sa Bali, Indonesia. Sa MBC TV Sports, UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Kasado na sa linggo, mga dapat abangan, alamin. At sa Showbiz Spotted, Ann Curtis, ika-5 Pinoy na ginawa ng Madame Tussauds wax figure.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanawagan ng sama-samang panalangin si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula upang maghilom ang awayan sa politika ng mga lider ng bansa. Ayon sa kardinal, ang tumitinding tensyon sa politika ay hindi makatutulong sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Ang sama-sama umanong panalangin ay mabisang paraan upang hindi magkahati-hati ang mga lider ng pamahalaan. Umaapela din ang kardinal sa iba't ibang lider ng bawat komunidad na makiisa sa pagdarasal upang humupa ang tensyon sa politika. Sa iba pang balita, formal nang nailipat sa kustodiya ng Pasig City Jail si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, naging mapayapa naman ang unang araw ng pastor sa loob ng classification cell kung saan ito mananatili sa loob ng halos 2 linggo. Kung bakit, ibabalita yan ni Edniel Parosa. Naging normal at maayos ang sitwasyon sa Pasig City Jail sa magdamag kasabay ng unang gabi rito ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Jail Superintendent J-Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, walang naitalang untoward incident sa male dormitory ng Pasig kung saan opisyal na na-turn over ang kustodiya ng religious leader. Pero matapos mailipat ng Philippine National Police si Kibuloy, ganap na alas 5:05 ng hapon kahapon, hindi agad dinala sa normal na selda ang akusado sa qualified human trafficking. Kinumpirma ni Bustinera na ipiniit muna si Kibuloy sa classification cell kung saan dinadala ang mga bagong kosa na tila nagsisilbing quarantine. Maranatili umano roon ang pastor sa loob ng hindi lalampas sa 2 linggo bago ihalo sa siksikang kwarto. Pagtapos sa quarantine na classification cell, inaasahang makababangga ang siko ni Kibuloy sa normal na selda ang isa sa mga kapwa-akusadong si Crescente Canada at 30 pang iba sa seldang may lawak na 20 square meters. Nauna nang ipinaliwanag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na ipinatuloy ng Pasig RTC Branch 159 ang nabalam nitong transfer ng KOJC head dahil tapos naman na umano ang kampanya ng pulisya habang naka-medical furlough ang pastor. Paglabas sa kanyang pagkaka-ospital sa Philippine Heart Center, dinala agad si Kibuloy sa Pasig BJMP at hindi na idinaan pa sa PNP Custodial Center. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Payabungin ang ekonomiya. Business as usual ang eksena ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga palitan ng tirada sa politika. Ayon pa sa isang opisyal, hindi umano pinagtutuunan ng pansin ng foreign investors ang ingay sa politika, lalo't mas matimbang sa mga ito ang mga reformang ipinatutupad ng Administrasyong Marcos Jr. Magbabalita si Lef Narciso. Kumpiyansa ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi matitinag ng bangayan sa politika ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa economic managers, business as usual ang gobyerno at titiyakin nilang hindi maapektuhan ang kanilang trabaho ng mga hamon sa politika. Mananatili umano silang nakafocus sa target na Agenda for Prosperity. Sinabi ng mga ito na ilang beses na rin namang napatunayan ng Philippine economy ang katatagan nito sa harap ng domestic at external challenges. Kabilang dito ang mga kalamidad at sakuna, geopolitical risk, mga tensyon sa eleksyon, global or regional financial crisis, supply chain gaps, cybercriminal activities at iba pang suliranin. Kanina ay nakipagpulong si Pangulong Marcos sa kanyang economic managers na binubuo ni Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Kaugnay nito, sinabi ni DOF Chief Economist Undersecretary Dominic Velasquez na hindi masyadong pinapansin ng mga investor ang ingay sa politika. Mas mahalaga kasi anya sa mga ito ang mga reformang ipinatutupad ng gobyerno na nakatutulong sa paglago ng mga industriya.
Ayon pa kay Velasquez, hindi naman ito unang beses na mayroong ingay sa politika sa bansa. Pero sa kabila nito, nakakukuha pa rin ang Pilipinas ng positive economic outlook mula sa mga credit rating agencies. Hindi yon masyado nagmamatter kasi we've proven ourselves na actually we're beyond this political noise. We're able to pass reforms. So ito nga, create more na pass natin. We're able to consolidate our finances. And parang kumbaga kaya tayo merong positive outlook from S&P is because may track record na tayo na nagagawa natin to. Kahit ano pa ang political noise, Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang aasahang long weekend ang publiko dahil hindi ililipat ng Malacanang ang Bonifacio Day na tatapat sa araw ng Sabado. Ito ang kinumpirma ng Office of the Executive Secretary sa isang mensahe sa media. Gugunotain sa November 30 ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio na isang regular holiday. Pilipinas, muling nagbabalik ang shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin kasamang hanging amihan sa Northern Luzon. Ito po ang mahabang linya ng kaulapan sa hilaga na siyang magdadala ng makulimlim na himpapawid at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera. Samantala, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Mindanao, partikular na sa Davao Region, Northern Mindanao, Caraga, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Magbaon pa rin po ng payong lalo na kung kayo ay lalabas ngayong araw. Asahan naman ng maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Samantala, sa mga susunod na oras at araw, tila makakaranas ng sandwich effect ang Pilipinas. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, bahagyang bababa ang axis ng shear line kaya maging eastern sections ng Aurora, Quezon Province at Bicol Region ay makakaranas na rin ng mga pag-ulan. At mula naman sa timog, bahagya namang aangat ang axis ng ITCZ na magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas. Pero over the weekend, wala pa ring anumang sama ng panahon ang nagbabadyang mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Webes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto naman ang isang Pilipinong fugitive o pugante sa Bali, Indonesia matapos umanong mang-scam ng mahigit $67 million mula sa mga kliyente nito sa Pilipinas. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia. Naaresto ng isang Pilipinong pugante sa Bali, Indonesia matapos mang-scam na nasa mahigit $67 milyong mula sa mga kliyente nito sa investment dito sa Pilipinas. Nakilalang suspect na si Hector Alvin Pantolana, nagtatrabaho bilang casino junket operator na nagbalak umanong magtago sa nasabing bansa. Kasulukuyang nasa kustodiya na ng Jakarta Police si Hector at inaasahang ide-deport na ito pabalik ng Pilipinas. Samantala, balita naman mula sa South Korea. Naitala sa Seoul, South Korea ang pinakamatinding November snowstorm matapos ang mahigit 50 taon. Ang naturang lugar, binalot na nasa 7 pulgada ng snow, dahilan para kansilang nasa mahigit 200 flights, 70 ferry rides at isa naman ang napaulat na namatay dulot ng naturang snowstorm. Sa iba pang balita, patay naman ang isang endangered species baby panther sa Amerika matapos itong masagasaan ng isang SUV. Ayon sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, ito na ay ika-30 panther na naiulat na namatay ngayong taon. Ang naturang hayop ay kabilang sa critically endangered species na may pinakamataas na death toll mula pa noong 2018. At iyan ang isang minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ni-reveal na ang wax figure ng actress TV host na si Ann Curtis. Mula buhok, mata, ngiti at nunal. Hindi lang basta papasang kalokalay kundi twin sister ni Ann ang dating nito. Silipin yan sa report ng ating showbiz angel.
Tila nagkaroon ng kakambal ang actress TV host na si Ann Curtis. From head to toe kasi kuhang-kuha ang nag-iisang Diyosa sa wax figure nito na gawa ng Madame Tussauds Museum. May hawak pang mikropono just like Ann na ready nang mag-host o kaya na may kumanta. Suot nito ang isang elegant cream Dior gown na tinernohan ng silver jewelry. Si Anna ang ikalimang Pinoy na nagkaroon ng naturang wax figure at kauna-unahang Filipina actress namang hahanay sa Hong Kong Glamour Zone. Sa unveiling nito, present din ang kapatid ni Anne na si Jasmine Curtis Smith at kanyang mama Carmen. Para naman sa aktres, ang pagkakaroon ng wax figure sa tanyag na museo ay malaking bagay para makilala ang mga Pinoy sa worldwide stage. Sa larangan man yan ng beauty pageant, sports, pag-awit o sa tulad niyang nasa mundo ng pag-arte. Bukod sa aktres, ilan pa sa mga naunang Pinoy na mayroong Madame Tussauds wax figure ay sina pambansang kamao Manny Pacquiao, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, at nito lang Setyembre, napabilang na rin dito si Broadway diva Lea Salonga. Ang wax figure ni Anne masisilayan sa Hong Kong Glamour Zone ng Madame Tussauds Museum simula December 9. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sa MBC TV correspondents, 2 patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon. Sa Hoy, bawal yan. Kasong isasampa sa nagpabayang nakasagasa ng hayop, alamin. Sa MBC TV Sports, UAAP Season 87 Cheer Dance Competition, kasado na sa linggo. Mga dapat abangan, alamin. At sa Showbiz Spotted, Chito Miranda naglabas na ng pahayag matapos ang pagkakaaresto ng misis na si Neri Naig. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, holistic at makataong working conditions. Ito ang nais isulong ng Trabaho Party List para suportahan ang mga manggagawa sa gitna ng tumitinding epekto ng inflation sa bansa at kasama sa kanilang mga plano ang paghahatid ng rice at clothing subsidies, gayon din ang allowance para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Layunin ng Trabaho Party List na isulong sa Kongreso na maihandog sa mga manggagawa ang mga non-wage benefits kung tawagin, gaya na lamang ng iba't ibang subsidy at allowance upang mapababa ang epekto ng inflation. Ayon kay Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu, hangad nitong itulak ang mga benepisyo gaya ng rice subsidy, clothing subsidy, transport allowance, medical allowance at meal allowance para sa mga manggagawa. Naniniwala ang Trabaho Party List na karapat dapat umano mga non-wage benefits ngayong ramdam ang epekto ng inflation na noong Oktubre ay nasa 2.3%. Yun yung pwedeng i-focus ng mga private sector, ng mga kumpanya para matulungan ang ating mga Pilipinong empleyado. Dagdag ng grupo, di lamang sa pagtaas ng sahod dapat umasa mga manggagawa, kundi pati na rin sa iba pang mga benepisyo, gaya na lamang ng nasa probisyon ng train law. Sa ilalim ng naturang batas, isinusulong ng pamahalaan ng 13th month pay at iba pang bonuses hanggang 90,000 pesos ay maging tax-exempt na. So yung importante dito magkaroon ng dialogo between the employer and the employees para malaman natin kung ano yung mga dapat na yung nararapat na mga adjustments, no? Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay ang 2 katao sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon Province. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Dalawa ang patay at isa ang sugatan sa naganap na pamamaril sa magkahiwalay na lugar sa bayan ng Candelaria, Quezon. Naganap ito sa loob ng isang araw lamang na pangyayari. Batay sa report na nakarating sa Camp na Carlos City, unang napatay ang isang 40 anyos na lalaki na bumibili lamang ng fried chicken sa tabing highway kung saan bigla na lamang nilapitan ng gunman sabay na pinagbabaril sa bahagi likuran ng biktima. Tinamaan naman ng bala ng baril ang isang ginang na tindera. Kinilala naman ang biktima na si Erickson Hernandez, binaril sa ulo patay, at Merlinda Colit sugatan naman. Samantala, makalipas ang ilang oras, isang 38 anyos naman na lalaki ang pinagbabaril patay din habang sakay ng kanyang single na motorsiklo sa Barangay Road, sakop ng Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon. Ang kasong ito ay lahat unsolved pa, subalit kumikilos naman rito ang PNP sa nasabing bayan. Ito si Benjancho kaya nag-uulat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 147 ng mga unit militia at 6 na BOP o batakang organisasyong pampartido ng New People's Army sa lalawigan ng Norte Samar ang sama-samang nagdeklara ng kanilang withdrawal of support sa partido at nagpahig ng suporta sa kampanya ng gobyerno sa bayan ng Labezares, Norte Samar. Nagkaroon ng isang aktibidad na diniluhan ng mga local government officials sa lalawigan at mga representative ng mga government agencies at mga uniform personnel. Maliban sa kanilang withdrawal of support ay 17 na mga baril ang kanilang isinurinder. Inaasahan naman ang pagsuko ng iba pang grupo ng New People's Army sa lalawigan kung saan patuloy na pinapatupad ng pamahalaan ang local peace engagement. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinilalim sa selfies ban ang karagatan ng Ormoc City sa lalawigan ng Leyte, Alvera, Merida at Biliran. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Commission Officer Christine Rizula. Nasa selfies ban pa rin ang karagatan sa Little Leyte, Daram Island sa Samar, Sumarag Island sa Samar, Erong-Erong Beach sa Catbalogan City. Pinagpabawal lang muna ang pagkuha-pagkolekta ng mga selfie sa naturang karagatan at pagkain. Nasa local red tide warning naman ang karagatan ng Cancabato Beach sa Tacloban, Iwan Eastern Samar, Calbayog City, Matarinaw Beach sa Eastern Samar. May precautionary mission na inisyong BFAR para makaiwas sa peligro ang mga individual dulot ng tuksin ng red tide. Ito si Ars 32 Jimmy Angay-Angay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa batas, hindi lang ang pagkakasagasa ng tao ang may kaakibat na parusa. Dahil kung ikaw ay makakadisgrasya sa isang hayop at pababayaan mo ito, may kaakibat rin itong parusa sa batas. Kung ano ito, alamin sa report na ito. Kamakailan, napabalita ang pagkamatay ng itinuturing resident dog ng MBC Media Group na mas kilala sa tawag na Buster. Ang kaawa-awang aso, nasagasaan ng isang van sa kahabaan ng Vicente Soto sa Pasay City. Kita sa CCTV na tumatakbo si Buster kasamang iba pang aso nang bigla itong mabundol ng naturang van na nagdire-diretso lang at hindi man lang tumigil. Bagamat nakuhanan sa CCTV ang insidente, hindi pa nasisilip ng mabuti ang plaka ng sasakyan. Paano ang mangyayari kung nagkataong pinabayaan ng nakasagasa ang hayop at kung mapatunayang ang sinuman ay nagmamaltrato ng mga hayop? Nakasaad sa ilalim ng Section 9 ng Republic Act 10631 o ang nag-amyenda sa The Animal Welfare Act of 1998, ang sinumang magpapabaya matapos mapahamak ang isang hayop at kung magresulta ito sa pagkamatay ng naturang hayop ay makukulong ng 1 hanggang 2 taon at pagmumultahin ng 100,000 pesos. Kung hindi naman ito namatay, pero naging malala ang kalagayan nito, maaaring makulong ang salary ng 1 taon at 6 na buwan at pagmultahin ng 50,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Binasa
Ibinabasag na ni Chito Miranda ang kanyang katahimikan tungkol sa isyu na kinasasangkutan ng negosyanteng misis na si Neri Naig, ang bokalista ng parokya ni Edgar. Nanindigang mabuting tao ang kanyang may bahay. Ang pahayag ni Chito, tutukan sa report na ito. Naglabas na ng pahayag ang parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang negosyanteng misis na si Neri Naig. Depensa ng bokalista, never anya nanloko, nanlamang ng kapwa, kumuha o nanghingi ng pera kanino man ang kanyang asawa na kasalukuyang nasa kustodiya ng BJMP Pasay City Jail. Batay sa report ng Southern Police District, inaresto noong November 23 si Neri Naig para sa 14 na bilang ng paglabag sa Securities Regulation Code. Sinampahan din ito ng kasong estafa at syndicated estafa. Lumalabas na 2 investor umano ng kumpanya na iniendorso ng 41-year-old actress businesswoman ang nagreklamo laban dito, kung saan nagkakahalaga umano ng 1.5 million pesos ang kanilang ininvest. Giit naman ni Chito, endorser lamang ang kanyang asawa at ginamit para makapanghikayat ng investors. Umaasa naman itong madidismiss ang mga isinampang kaso dito, tulad anya noon. Samantala, bagamat nakapagpiyansa na si Neri sa kanyang paglabag sa Securities Regulation Code, nananatili itong nakakulong dahil walang piyansa ang kanyang kasong syndicated estafa. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na sa linggong naabangang UAAP Season 87 Cheer Dance Competition, kung saan magtatagisan ang 8 universidad sa Mall of Asia Arena Center Stage. Ang mga dapat nating abangan, tutukan sa report na ito. Muli na namang magbubukas ang Mall of Asia Arena Stage para sa inabangang 2024 UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Sa tagisan ng mga squad na gaganapin sa linggo, December 1, susubukan ng 4 Eastern University na makuha ang back-to-back titles at masecure ang ika-22 podium finish nito sa annual showcase. Sisimula ng Ateneo Blue Eagles ang kompetisyon sa isang cosmic tale, bitbit ang istorya na pinagmula ng kanilang universidad. Susundan naman ito ng University of the East Pep Squad, kung saan iahatid nito sa mga audience ang novelty pop, gamit ang iconic hits ng Sex Bomb Dancers. Magpapatuloy ang nostalgia sa 8-time champion University of Santo Tomas Salingawi Dance Troupe with their Batang 90s concept. Matapos ito, ang mga minahal nating karaoke classics naman ang hatid ng Adamson University Pep Squad. Habang summer vibes naman ang bitbit ng 8-time champion UP Varsity Pep Squad sa arena. Galactic Adventure at Space Team Performance naman ang hinanda ng National University. At Kings and Queens of Battlefield ang magiging atake ng De La Salle Animo Squad. 8 judges ang kikilatis sa magiging performance ng 8 universidad sa kompetisyon na magsisimula ng 2:00 ng hapon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Yuel Rose. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Bago lang tayo magpaalam, meron na lamang po tayong 27 araw, 27 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan po ni Miss Karen Oyong, ito si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.